Sabay-sabay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Panginoon, paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Guro, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi ni Jesus sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang magsimba ngayong pong huling Biyernes ng Setyembre, kahit muling nagbabanta ang pagbuhos ng ulan na nagiging karanasan na ho natin tuwing hapon. Salamat po at tayo'y naririto upang magsimba at bigyang sigla ang ating debosyon sa ating mahal na pong Jesus Nazareno dito sa kanyang pambansang dambana. Palakpakan po nating muli ang mahal na poon. Bago ko ho malimutan, ako'y nagpapasalamat kasi first time ko ho, sa tagal-tagal ko ho nagsisimbas, nagmimisa sa Quiapo, na narinig ko ho ang tinig ninyo. Narinig ko ang tinig ng mga deboto. Narinig ko ang tinig ng mga nagsisimba. Anong nakain nyo at kayo'y kumakanta? Well, sana ho yung ating hong... Anyway, maraming salamat ho. Ito ho ang tunay na layunin ng simbahan, na hindi lamang koro ang aawit, kundi sa tulong nila, lahat tayo'y sabay-sabay na aawit. Sabayang pag-awit sa harap ng Panginoon. Kaya marami hong salamat. Sana ho, hindi lang kanina sa pag-awit ng papuri, kundi all throughout the whole Mass. At sa lahat ng misa na atin hong dadaluhan. Di lang po ngayon, hindi lang dito sa Quiapo, lalo na't pag kayo'y babalik sa kanya-kaninyong parokya at kapilya, huwag mahiya na umawit sa piling ng Panginoon, sa harap ng Diyos. Dahil tulad nga ho ng ating laging binabanggit at pinagninilayan, he who sings well, prays twice. Di ba? Siyang umaawit ng masigla at maayos, buong sigla, buong galak, ay higit na nakapagdadasal. Kaya double na ho ang ating dasal, higit pa. Triple pa siguro. Dahil hindi lang narinig ng Diyos ang ating mga saloobin, isipan at damdamin, kundi ipinahayag pa natin lalo higit sa ating tinig. He who sings well, prays twice. Salamat po sa pag-awit nyo kanina at alam kong aawit pa rin ho tayo sa buong banal ng misa. Ngayon ho ay kapistahan ng tatlong arkanghel, si Miguel, si Rafael, at si Gabriel. Tinatawag ho natin silang San Gabriel, San Miguel, at San Rafael.
Dahil sila ho'y mga banal, sila'y mga anghel. At hindi lang basta anghel, archangels. Sabi ho ayon sa pananampalataya, meron daw ho tayong 7 arkanghel, 7 archangels. There was a time in history na nauso yung mga anghel, no? Napakalakas ng angelology, no? Pag-aaral tungkol sa mga anghel, naging laman ng merkado ang lahat-lahat ng uri ng mga anghel, iba-ibang itsura, iba-ibang figura, iba-ibang larawan. Naging collector's item, yun hong 7 archangels. Pero ho ngayon parang medyo hindi na ganun kasigla. Ngunit ang ating debosyon at pagdiriwang sa kapistahan nila, lalong-lalo na ho sa 3, ating ginugunita ngayon tuwing sasapit ang ika-29 ng Setyembre. Meron pa po ang kapistahan ng mga anghel, the Feast of the Guardian Angels, and that would be on October 2. Yun hong ating mga anghel de la guardia, personalized. Yun hong individual. Bawat isa daw sa atin ay meron hong anghel de la guardia, guardian angels. At ang kapistahan po nila ay sa Lunes, kaya huwag tayo makalimot ding magsimba bilang pasasalamat sa kanila. Siguro ay may tatanong nyo, Father, kung 7, ba't 3 lang yung sineselebrate natin? Saint Michael, Saint Raphael, and Saint Gabriel. Well, for one, medyo biro ho ito, pero may totoo. Kung yun hong 3, hindi na ho natin maalala, yung pa kayang 7. Kasi ho, bawat isa may kahulugan. No. Maigi na ho may 3 kaysa sa wala. Father naman. Pasalamat na ho tayo. Among the 7, we have 3 archangels to celebrate. Saint Michael, who is like God, siyang kawangis ng Diyos. Si San Gabriel, siyang lakas ng Diyos. At si San Rafael, siyang lunas at kagalingan ng Diyos. Yun hong 4, di ko nga ho kilala, di ko ma-memorize sa dami. At hindi ko rin ho matandaan ano yung kahulugan ng mga pangalan nila. Kaya let's settle for the 3. Muli, si San Miguel, siyang larawan ng Diyos. He who is like God. Si San Gabriel, siyang lakas ng Diyos, the strength of God. At si San Rafael, siyang lunas at kagalingan ng Diyos, the remedy of God. Memorize. Ayan na naman si Father. Yun nga ang 3, hirap na tayo i-memorize. Yung pa kayang 7. Kaya wag na hong umangal. Bakit hindi 7? Okay na ho tayo sa 3. Ulit, pag sinabing si San Miguel, anong kahulugan ng pangalan niya? Ang kawangis ng Diyos. He who is like God. Si San Gabriel, ang lakas ng Diyos. The strength of God. At si San Rafael, siyang lunas, kagalingan ng Diyos. Kung atin hong sasaliksikin sa banal na kasulatan, narinig natin sa unang pagbasa ang salaysay tungkol sa pakikipagdigma ni San Miguel. Diyan ho natin makikita si San Miguel sa Aklat ng Pahayag, the Book of Revelation. Si San Gabriel, si San Rafael muna, siya ho'y nasa Aklat ni Tobit. Isa sa mga deuterocanonicals, apocryphal books na hindi kinikilala ng ibang relihiyon, ngunit may pitak sa puso nating mga Katoliko. At siya ho ang nagpagaling sa ama ni Tobit, si Tobias. At si San Gabriel, saan ho natin siya maririnig at matatagpuan? Malapit na ho ang simbang gabi. Sa lahat ng paghahanda sa pagdating ng Mesiyas, lalo na sa aklat ni San Lucas. Kaya ito hong 3 arkanghel na ito, San Miguel, sa Aklat ng Pahayag, si San Rafael sa Aklat ni Tobit,
At si San Gabriel sa aklat ni San Lucas, Mabuting Balita, kinikilala mismo kahit ng kasulatan. Kaya't ganito na lang ang taas ng pagtingin ng simbahan sa tatlong arkanghel na ito. Kaya't dati ho'y hiwa-hiwalay ang kanilang kapistahan, ngunit pinagsama na ng simbahan sa iisang araw ngayon, ika-29 ng Setyembre. Ano ho ang kahulugan ng kapistahang ito para sa atin? Para po sa akin, habang kanina ho ako'y nagninilay, dumating sa akin ang inspirasyon na dahil sa mga arkanghel na ito, may nag-uumapaw sa Diyos na kanilang inihahatid sa ating mga tao. Siyang nag-uumapaw sa Diyos ay kanilang inihahatid sa mga tao. Actually ho, ang kahulugan ng salitang angel, angelos in Greek, the messenger of God, ang tagapaghatid ng Diyos. Kaya kung merong mang nag-uumapaw na sadya sa Panginoon, ito ang inihahatid sa atin ng mga arkanghel tulad ni Miguel, ni Rafael at ni Gabriel. Si San Miguel, siyang mukha ng Diyos, kawangis ng Diyos. Narinig ho natin sa unang pagbasa na nagtagumpay si San Miguel sa pakikipagdigma sa lahat ng masasamang espiritu dahil nag-uumapaw ang kapangyarihan ng Diyos, ang kabutihan laban sa lahat ng kasamaan. Si San Rafael, sa atin hong pagkakasakit, nagkasakit si Tobias, siya'y pinadala ng Diyos upang ihatid ang kagalingan kay Tobias. At kay Gabriel, sa kalagitnaan ng ang mundo'y naghihintay ng liwanag at pag-asa sa padarating pangakong Mesiyas, binigyang tuldok ng kalangitan ang paghihintay na ito sa pagpapadala kay Gabriel. At ako'y naniniwala na iisang anghel lang ang nagpakita kay Maria, kay Jose, kay Zacarias, kanino pa? Kay Jose at gayon din sa mga pastol. Yan ho ang maririnig natin sa simbang gabi. Bawat araw ng simbang gabi. At iisa ang bati ng anghel na nagpakita kay Jose, kay Maria, kay Zacarias at sa mga pastol. Huwag kang matakot, Maria. Huwag kang matakot, Jose. Huwag kang matakot, Zacarias. Huwag kayong matakot, mga batang pastol. Hindi man ho nasasaad sa kasulatan, ngunit sa iisang tinig ng pagpawi ng takot, ang lakas ng Diyos ang isinisiwalat ng anghel na walang iba kundi si Gabriel. Ito ho ang inihahatid nila sa atin. Tayo na may kanya-kanyang digmaan, we have our own respective battles. No? Alam mo ninyo, nagiging popular expression and what's your battle in life? Ano bang pinaglalaban mo sa mundo? Ano bang laban mo sa buhay? No? We have our own respective battles. And I hope sa atin hong pakikipagdigma sa buhay, lagi nating kikilalanin na ang Diyos sa Kanyang nag-uumapaw na kapangyarihan, ibinibigay sa atin si San Miguel upang siyang maging ating mapanghahawakan na ang Diyos ay kasama natin. At hindi doon nagtatapos. Siya rin ang magbibigay lunas, si San Rafael, sa lahat ng ating pakikidigma sa pagkakasakit at sa kawalan. At si San Gabriel na siyang lakas ng Panginoon, ang siyang magiging tugon ng Panginoon sa lahat nating pagkatakot at kawalang sigla, tulad ni Jose, ni Maria, ni Zacarias, at ng mga pastol. At nawa, sana po kung ito ang ating pananampalataya at pagkaunawa sa nag-uumapaw na kabutihan ng Diyos na inihahatid ng mga arkanghel sa atin,
Sana tayo rin ho, katulad nila, anghel din. Nag-uumapaw at inihahatid sa iba ang kabutihan ng Diyos. Mamili ho kayo. Anong gusto nyo? Tawagin tayong demonyo? Demonyo ka. Demonyo ka. Na-experience nyo na ba yun? Sinabihan kayo? Demonyo ka. Sana ho, hindi pa. Ngunit pag tayo ay sinabihan, you are an angel. You are an angel. Ibig sabihin, may nagawa tayong mapakabutit, napakaganda sa kanila. Inihatid natin ang nag-uumapaw na biyaya mula sa Diyos at tayo ang naging tagapagdala nito sa iba. Hingin po natin sa tulong nila San Miguel, San Gabriel at San Rafael na nawa tayo rin ay laging lumapit sa nag-uumapaw na kabutihan ng Diyos. Debosyon ho natin sa mahal na Panginoong Yesus, the Lord of the Divine Mercy, overflowing ocean of mercy. Hindi lang ho dagat ng awa, kundi karagatan ng awa. Nag-uumapaw na habag at awa ng Diyos mula sa Panginoon Yesus, na nawa tulad ng mga anghel, ating lalapitan at pagsisikapang ihatid sa iba, upang tulad nila, tayo ang maging daan ng pagpapala at biyaya sa lahat ng umaasa at naghihintay. Hindi lang po tayo tagapaghatid, hindi lang tayo tagapagdala, kundi tayong nagsisikap na umugat sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos ay nabibiyayaan din hanggang ang biyayang napapasa atin naway maihatid at may bahagi natin sa iba. Sa gayong paraan, tunay tayong di nalalayo sa mga anghel, larawan ng Diyos, lunas ng Diyos sa lahat ng ating sakit at kahinaan, lakas at kapangyarihan ng Diyos sa mga pinanghihinaan. Hilingin po natin kay San Miguel, kay San Gabriel at kay San Rafael na tunay tayong maging kahawig nila at katulad nila, anghel dito sa lupa kasama ng bawat isa. San Miguel, San Gabriel at San Rafael, ipanalangin ninyo kami.